Maraming po salamat for joining us today. So excited to bring the Word of God today. Alam kong busog na kayo sa lunch nyo kanina, pero bubusugin pa rin tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, the man shall not live by bread alone, but we are sustained by the Word of God. So how many among you are ready to receive the Word of God today? Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po. Samahan niyo po kami maging practical kapag pakinabang ang mensahe niyo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Ikaw ang aming makilala. Napakabuti mo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open up our Bibles to Matthew 19:26 first. Matthew 19 verse 26. Okay, Matthew 19 verse 26. Matthew 19:26. Everybody read this with me. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Sabi mo sa katabi mo, with God, all things are possible. With you, it is impossible, but with God, all things are possible. Year of more. Last week, we talked about more than enough. This week, we are going to talk about more than able. God is more than able. Tatlo sa unique attributes o katangian ng Panginoon na hinahangaan ko, na nagdi-display ng kanyang divine nature, nag-highlight ng kanyang infinite power. Ito yung mga attribute na magpapaalala po sa atin na ang ating Panginoon is far beyond our human understanding. May mga bagay tayong limitasyon na hindi limitasyon ng Panginoon, at itong tatlong attribute na ito ay magpapaalala ho sa atin na siya ang divine, tayo ay tao lamang. Unang attribute, omniscient. Ang ating Panginoon is an omniscient God. Ibig sabihin, all-knowing. Ang omniscience o omniscience, sabi ng iba, is actually the complete and perfect knowledge. Yun yung abilidad mong malaman ang lahat ng bagay. At kung ang ating Panginoon ay omniscience, ibig sabihin lang nun, alam ng Diyos ang nangyari, alam ng Diyos ang nangyayari, at alam ng Diyos ang mangyayari. Alam niya ang past, present, at future. Ibig sabihin, alam niya ang posibilidad. Alam niya ang intensyon ng tao, hindi lang ang kanyang aksyon. Bakit? Ang ating Panginoon is far beyond our understanding. May nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. He sees the big picture and you don't. Pangalawa, ang Panginoon hindi lang omniscient, ang ating Panginoon din ay omnipresent. Pag sinabi mong omnipresent or all-present, yan po ang kanyang ability to be present everywhere. Hindi na i-spread out ang kanyang presensya physically, pero yung kanyang presence permeates all of creation. At kung ang ating Panginoon ay omnipresent, ibig sabihin lamang nito, siya ay nagpapaalala sa atin na lagi natin siyang kasama. Ibig sabihin din nito, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging close sa kanyang creation. So hindi lang siya all-knowing, hindi lang siya omnipresent, ang ating Panginoon din ay omnipotent. Pag sinabi mong omnipotent, all-powerful. So, all-knowing, all-present, all-powerful. Ano ang ibig sabihin ng all-powerful? Yan yung abilidad mong gawin ang lahat ng bagay. Kumbaga, walang imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Meron siyang unlimited power. At yung kanyang omnipotence o yung kanyang pagiging all-powerful ay nag-a-assure po sa bawat isa sa atin na walang problemang mas malaki pa sa kanya. Ang pagiging makapangyarihan ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na wala pong sitwasyon sa mundong ito that is beyond His control. Ibig sabihin din ito, walang pangako na hindi niya kayang tuparin. So kapag sinabi natin God is able, ibig sabihin din nun, He is able to fulfill His promise. Kapag nangako siya, siguradong tutuparin niya. Ibig sabihin, ang pangako ng Lord sure kahit pa imposible ang ating sitwasyon. Ano po ang sabi ng Numbers chapter 23 verse 19? God is not mere human. He doesn't tell lies. Ang Diyos natin hindi pa bago-bago ng isip. God always keeps His promises. So ibig sabihin, ang tao napapako ang pangako, pero ang Diyos tinutupad ang kanyang pangako. Ang Diyos din natin hindi lang tumutupad sa kanyang pangako, God is also able to deliver us from any trouble. Ibig sabihin, kung ikaw is in trouble, you don't have to be troubled kasi may pangako ang ating Panginoon that He is going to deliver you.
Kung yan ay luluubin ng Diyos, tama ho ba? Ibig sabihin, may kakayanan siya. Katulad po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Dinala ho sila doon sa pugon ng apoy. Supposedly, pag may apoy, masusunog ka. Ibig sabihin, death sentence na. Ininit pa ng 7 beses yung pugon para siguradong patay sila. Pero diniliber sila ng ating Panginoon. Dumaan pa rin, pero nakalagpas. Bakit? Ang Diyos natin is able, everybody say able. Able to deliver us from trouble. Sino sa inyo ang agree din na ang Diyos hindi lang tumutupad ng pangako, hindi lang siya able na i-deliver tayo sa trouble, able din ang ating Panginoon na baguhin ang ating buhay. Okay, tignan mo katabi mo, yan ang katunayan na able ang Diyos. Hindi pa yan perfecto pero may nagbago na. Hindi pa yan perfecto pero may konting transformation na ginawa ang Panginoon at magiging tuloy-tuloy pa yan. Kaya magugulat ka, yung katabi mo, magiging pastor pa yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anyone who belongs to Jesus Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Sabi ng New King James Version, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, kung ang ating buhay ilalagak natin sa Panginoon at makikipag-isa po tayo sa ating Panginoong Yesus, God is able to transform your life. Yung hindi mo kaya, makakaya mo. Yung maaaring hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo kasi tina-transform ng Diyos ang iyong buhay. After all, yan ang reason kung bakit tayo nagsisimba. Hindi lang para pakainin ang ating isip, magkaroon tayo ng maraming alam para magaling tayo sa debate. Pumupunta tayo sa simbahan kasi gusto nating makilala ng malalim ang Panginoon. Kasi pag nakilala mo ng malalim ang Panginoon, hindi po pwedeng magbago ang iyong buhay. Nagbabago ang ating buhay. So He is able to fulfill His promise. He is able to transform our lives. Pero ang pinakagusto ko, God is able to do the impossible. Ang Diyos natin kaya niyang gawin yung imposible sa'yo. He is able. Everybody say He is able. Ibig sabihin, kung ang Diyos natin is able to do the impossible, He can do whatever He wants. Because God can supersede what we think is possible. Ang sabi na Ephesians chapter 3 verse 20, hindi ko na nilagay dyan, pero sabi doon, God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. It supersedes our human thinking, our human brain. May mga bagay kang logical sa'yo, o should I say illogical sa'yo, pero it makes sense to God. Kasi ang Diyos natin is able to do the impossible. And I'm sure, lahat po tayo dumaan na sa mga pagkakataon ng buhay natin na dumaan ka sa isang sitwasyon na alam mo wala nang pag-asa at imposible nang makalagpas ka pa. Now, I'm not saying na dumaan ka lang sa improbable situation, kundi impossible situation. Kasi yung improbable situation, may chance pang konti. Pero yung impossible situation, there's no way na Sino sa inyo nakaranas na napunta kayo sa sitwasyon na hindi nyo na rin alam kung ba't nakasurvive pa rin kayo sa 2025. Nakaharap ka ng isang sitwasyon that it seemed impossible. Health crisis, financial difficulty, broken relationship, spiritual battles ng ating buhay, at nangangailangan ka, humihingi ka sa Diyos ng isang milagro. Kasi alam mong milagro lang ang makakapaglabas sa iyo sa sitwasyon na imposible. Sino sa inyo naniniwala pa rin sa milagro? Ako naniniwala pa rin ako sa milagro Amen? Hindi dahil nababasa ko siya sa Bible. Naniniwala ako sa milagro kasi at some point in our life, naranasan natin ang miracle ng ating Panginoon. Amen? Tignan mo lang yung katabi mo. Yan ay walking miracle. Naglalakad na milagro yan. Yung anatomy niyan, milagro. Yung process ng paghinga niyan, milagro. Yung process ng reproduction, yung process ng digestion, yung process ng circulation, lahat po yan ay milagro ng ating Panginoon. Tumingala ka sa langit, milagro pa din. Kasi ang universe is a miracle. Yung sunrise at sunset, milagro yan. Tama? Yung nakasampay na mga planeta out of nowhere, milagro yun. Tama ho ba? Yung complexity ng ating buhay, milagro siya. Sino sa inyo pag nakakatingin kayo sa mga nature, parang, grabe Lord, paano po nagawa mo yung mga bagay na ito? Kasi hindi makomprehend ng isip mo, paano nangyari na yung pagkabigat-bigat na earth nakasampay? Nakasuspend dun sa universe. So ibig sabihin mga kapatid, every time we look at the universe, we look at the space, we look at the sky, we look at the clouds, we are reminded of this undeniable truth na yung universe is a miracle. So ang universe, hindi lang siya collection ng planets, ng stars at ng galaxy. It is a testimony of God's power. It is a testimony of God's beauty. It is a testimony of His love for us.
Na kung ang Diyos may pakialam sa universe, what made you think na walang pakialam ang Panginoon sa iyo? Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ang Panginoon sa iyo. Amen? He is the one. Everybody say Jesus. He is the one who hold things together at the palm of His hand. Ikaw, maging ang universe na ating pong kinalalagyan, hawak-hawak tayo ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 16, for in Jesus all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible, thrones or powers, rulers or authorities. Everybody say all things. All things have been created through God and for God. He is before all things. Bago pa man ang lahat ng bagay, He already is. And in Him, all things are held together. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. So kung meron ka mang medical issue, medical problem, financial problem, ang tanong, is there a problem too hard for God? Meron bang problemang mahirap sa Diyos? Kung ang complexity ng universe kaya niyang paandarin at paikutin, tingin ba ninyo may bagay na mahirap sa Diyos? No. God is able to do the impossible. Kung kaya niyang hatiin ang Red Sea para makalakad at makatakas ang mga Israelites sa pangahabol ng mga Ehipto, yun ay imposible pero ginawa ng Panginoon. What made us think, mga kapatid, na ang ating mga pagsubok hindi tayo kayang i-deliver ng ating Panginoon? Kung kaya niyang pakainin ng 5,000 men, approximately 15,000 people, gamit lamang po ang 5 tinapay at 2 isda, bakit mo iniisip na hindi ka kayang pakainin ng Panginoon? Kung kaya ng Lord buhayin si Lazarus na 4 na araw ng patay, bakit mo iniisip na hindi kayang buhayin ng Lord yung patay mong passion at patay mong pangarap? At kung kaya ng Lord bigyan si Abraham at Sarah ng anak kahit 100 taon na sila, bakit mo iniisip na hindi kayang i-reproduce ng Panginoon ang maraming bagay na nangangailangan ng reproduction sa inyong buhay? Is there anything too hard for your God? Meron bang bagay na mahirap sa Diyos? Wala. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Ang mahirap lang yung kantahin mo yung walang mahirap sa Diyos. Pag kinanta mo yun, mahirap yun eh. Pero walang mahirap sa Diyos. And ang text at ang story na pag-uusapan natin is all about the story of Abraham and Sarah, kung saan binigyan sila ng anak ng ating Panginoon as a promise mula sa Kanya. Ang story ni Abraham po is a story of faith, waiting, patiently waiting sa ating Panginoon. Nakaharap po sila ng imposibleng sitwasyon kung saan hindi po sila magkaanak sa kabila, lalo na sa kanilang pagiging matanda o in their old age. Pero ito pong kanilang storya ay testimony na lahat ng pangako ng Diyos sigurado, kahit pa ang sitwasyon ay imposible. Okay, sigurado, basta pinangako ng Diyos sigurado, kahit pa imposible ang ating sitwasyon. Pero lahat ng ito nagsisimula sa pangako ng Lord kay Abraham sa Genesis chapter 12. Ano ang pangako ng Lord sa Genesis chapter 12 verse 1? The Lord said to Abram pa pangalan niya, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Everybody say go. Everybody say show. So anong instruction ng Panginoon kay Abraham? Iwanan mo ang iyong lugar, relative, family, and go to the land that I will show you. Ni hindi nga pinangalanan kung saan siya pupunta. By faith talaga ito. Kasi sabi ng Panginoon, live, go, and I will show. Yan yung medyo mahirap nating paniwalaan minsan na sa Christian. Kasi gusto natin, bago sumunod, may assurance. So kung kay Abraham, go, bago ipapakita ng Lord. So, aalis siya, then papakita ng Lord kung saan siya pupunta. Tayo baliktad, gusto muna natin, show mo muna Lord, bago ako mag-go. Gusto natin ng assurance. Pero dito natin makikita kung bakit si Abraham ang father of faith. Kasi una't-una pa lang, pinakita niya na ang katatagan ng kanyang pananampalataya nang utusan siya ng ating Panginoon na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Ano sabi ng Scripture? Nung siya ay inutusan ng Panginoon to go to the land that God will show him, ang sabi ng Scripture, ano ang pangako sa kanya? I will make you, verse 2, a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Hallelujah. I will bless those who bless you, curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Ang tawag po natin dito, Abrahamic Covenant. Ito po yung covenant ng ating Panginoon kay Abraham, kung saan nangako po ang Panginoon na ang kanyang descendants ay magiging dakilang bansa, magiging great nation. Nangako ang Panginoon kay Abraham na yung Kanaan, yung promised land, is an everlasting possession. Kanila talaga yung Kanaan. Kanila talaga yung promised land. At ang Diyos nangako sa Abrahamic Covenant, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Abraham, all the nations of the earth will be blessed.
Just imagine that. All the nations will be blessed because of him. And since now, we are in essence under that Abrahamic covenant, na naniniwala tayo na yung Diyos ni Abraham ay Diyos din natin, I believe ito yung naging daan kung bakit kahit tayo hindi naman tayo part ng Kanaan, hindi tayo part ng chosen nation, ay pinagpala pa rin tayo because through him, all the nations of the earth will be blessed. Amen? And no one can curse what God has blessed. Hallelujah. Amen. Pero ang pangako ng Panginoon dito, mga kapatid, ano ang sabi ng Scripture? Siya ay magiging ama ng maraming bansa. Paano ka magiging ama ng maraming bansa kung wala kang biological son? At 75 years old, ilang taon po ulit? At 75 years old, nangako ang Panginoon sa kanya, magkakaroon kayo ng anak. Grabe, 75 years old. Kapag nangyari po yan ngayon, 75 years old, ang lalaki, by the way, si Sarah po, yung kanyang asawa, 10 years po ang kanilang gap. So si Sarah 65, si Abraham 75. Pag yung asawa na si Sarah 65 nagkaroon ng anak, baka yung TV Patrol naghahabol ng interview sa kanila. Correct? Ay, pambihira yan. 65 years old, nagkaanak pa. Correct, mga kapatid? Amen? It is already an impossible situation. Pero alam niyo, sabi ng Scripture, kahit na pinangakuan sila ng Panginoon at the age of 75 and 65, hindi pa kagad dumating yung pangako ng Diyos. Nag-antay pa sila ng another 25 years. Dumating si Isaac at the age of 100. Pwede nang pumila po si Abraham dun sa yung 100,000 po sa mga 100 years old. Amen. Kasi dumating yung pangako at the age of 100 years old. Alam niyo po ba, sa loob ng 25 years na pag-aantay nila, yung kanyang asawang si Sarah, hindi na nakapag-antay, naging impatient na siya. To the point na sinabi niya sa asawa niya, sipingan mo yung servant ko, si Hagar. At nagkaroon sila ng anak. Sino? Si Ishmael. Na ngayon, yun ang dahilan kung bakit ang Islam at ang Christian nag-aaway. Kasi paniniwala nila, si Ishmael ang tunay na promised son. Tayo naman naniniwala, si Isaac ang tunay na promised son. And it created wars after wars because of that wrong, impatient decision. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang impatient. Magkakagera. Do you understand, mga kapatid? So to cut the long story short, 24 years later, 75 years old na nga ako ang Panginoon, 24 years later, ang sabi ng Scripture, binisita uli siya ng Panginoon. Kasama ang mga anghel, 24 years later. So 75 plus 24, Pastor, tinakasan ko ngayon mathematics tapos di ko naman alam pagdating sa church, mathematics pa rin pala tayo Okay, 75 plus 24 is 65. Rest in peace. 75 plus 24 is 99. Imagine niyo to, no? 75 years old, pinangakuan siya ng Panginoon, magkakaanak siya. 65 si Sarah. 24 years later, 99 na si Abraham, 89 na si Sarah, binisita uli siya ng Panginoon. At alam niyo, ang ginawa ng Panginoon nung binisita siya, look at this. Ni-reassure siya ng Panginoon sa pangako ng Diyos. Ano ang sabi ng verse 9 ng Genesis 18? So, nung nabalitaan ni Abraham na may papuntang visitor sa kanya, inutusan niya si Sarah na maganda ng pagkain. So, pagdating ng visitor, hinahanap ng visitor o ng angel ang kanyang asawang si Sarah. Verse 9, where is Sarah your wife? Ang sabi ng mga visitors. Ang sabi ni Abraham, she's inside the tent. Verse 10, then one of them said, I will return to you about this time next year, and your wife Sarah will have a son. Now listen to me. 75 years old, pinangakuan siya. 24 years later, 99 na siya. Nung dumating yung visitor, pwedeng iniisip niya na, buntis na ba ako? Kasi finally, dito na ang Panginoon, andito na ang sugo ng Diyos. Siguro ito na yung katuparan ng pangako. Tapos sasabihin ng angel sa'yo, next year. Ha? Next year? Magkakaroon ka ng anak. Siguro mapupuno yung puso mo ng pagdududa. Pwede mong sabihin, hindi nga nangyari ng 24 years, tas nagsasabi ka, mangyayari in 1 year. Sino sa inyo may mga sitwasyon na gano'n sa buhay ninyo that you've waited long enough na wala ka na ng pag-asa? Masyado nang mahaba yung pag-aantay mo, hindi ka na umaasa magkakaasawa ka pa. Hindi ka na umaasa magkakaanak ka pa. Hindi ka na umaasa aahon pa kayo. Hindi ka na umaasang lalalim pang relasyon mo sa Panginoon. Bakit? You've waited long enough and we hate to wait. Pakiramdam natin sa pag-aantay natin, nawawala yung ating pananampalataya. 24 years niyang inantay yung pangako, tapos pagdating nung supposedly tutupad ng pangako, next year. Ano naging reaction ni Sarah? Sabi na Scripture, Sarah was listening to this conversation from the tent. Siguro narinig niya yung Sarah. Ganun talaga iba, no? Pag narinig, ako yun Ano kaya pinag-uusapan nila about me?
May kilala ba kayong parang Sarah? Hindi naman kausap, ano yan? O huwag ka titingin sa asawa mo, kaya isipin niya siya to. Amen? So ano sabi ng scripture? Verse 11, Abraham and Sarah were both old by this time, and Sarah was long past the age of having a children. Dalawang denominator, parehong palpak eh. Parehong imposible na. Una, si Abraham is very old. At by the way, pag sinabi ng Bible na old ka talaga. Tapos dinagdagan pa ng very, siguradong very old ka na talaga yan. Tama? Tapos sasabi ng scripture, kung hindi ka pa kontento sa imposibilidad na si Abraham ay matanda na, si Sarah din was long past the age of having a child. Ibig sabihin, there is no way. This is not just an improbable situation. This is an impossible situation. So yung sinasabi mong next year magkakaanak ako, imposible yan. Ano naging reaction ni Sarah? Verse 12. So she laughed. Highlight that part. She laughed silently. Kasi nakikinig siya, hindi siya pwede marinig eh. Nasa gilid-gilid lang siya. May mga kalalaki sa gigilid lang. Yung kinikilig mag-isa. Yung kasi illegal yung relasyon eh. Kaya pagka kinilig siya, siya lang. Tama? Yung pag tumatawa siya, sabi na, ba't ka tumatawa? Wala po, may nakita lang po ako, yung video. Pero sinabihan siya na, diba? She laughed silently to herself. Sabi niya sa kanya sarili, watch this. How could a worn-out woman like me enjoy such pleasure? Especially my husband is so old. Dinaman niya pa yung asawa niya. So sabi niya, ako nga eh, kumbaga, matandang-matanda na ako. Tapos paano pa mangyayari? Yung mapapangasawa ko, sobrang tanda na rin. Watch this. Verse 13. Then the Lord said to Abraham, kasi hindi naman siya nandun, kasi nga, sumisingit lang siya sa conversation. Ang sabi ng Lord kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah? Why did she laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Verse 14, everybody read. Is anything too hard for the Lord? Aba, challenge mo ang Diyos ha? Tumatawa ka dito sa isang pangarap, tumatawa ka dito sa isang vision, tinatawanan mo yung pangako ng Panginoon. Meron bang mahirap sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, next year. Tuloy niyo yung pagbabasa. I will return about this time next year and Sarah will have a son. Narinig ni Sarah yon. Verse 15, Sarah was afraid, so she denied it. Hindi ako tumawa ha? Ang sabi ng Diyos, no, tumawa ka. And by the way, kung magsisinungaling ka na lang, wag na sa harap ng Diyos. Sabi niya, hindi ako tumawa ha? Silent lang. Kala niya hindi naririnig ng Panginoon yung mga silent na tawa natin, yung silent mocking natin. So tumawa si Sarah with the idea na magkakaroon pa siya ng anak at the age of 90. Pero sa ating Panginoon, hindi eh. Tinawanan niya yung bagay na ipinangako ng Panginoon. Yung may mga pangyayari sa buhay natin na minsan nakakatawa hanggat hindi pa nangyayari. Alam niyo po ba, kung babalik ako sa 2013 at sasabihin sa akin na yung ating simbahan ay papalaguin ng Panginoon kung paano siya malago ngayon, malamang tinawanan ko yun before. Bigyan ko kayo ng isang example. Noong 2014, 2015 hanggang 2016, nagkakas ako ng vision sa church natin because what I'm seeing today, I've already seen it in a vision many years ago. Pero hindi lahat ng tao naniniwala doon. Hindi lahat ng tao maniniwala sa pangarap na nilagay ng Lord sa puso mo. Hindi lahat ng tao maniniwala sa mga pangakong narinig mo. So sinishare ko to sa mga leaders ng ating simbahan. Special shout out kay Len Prado Lambikit at kay Jeneline Tolentino Prado. Na nung sinishare ko yung vision, kasi at that point, ang ating po simbahan is about 90 people, 100 people ang umatin in every service. At sabi ko sa ating leadership team, next year, we are going to welcome 200 people to be part of our community. Literal, may mga leaders na natawa sa idea. Sabi siguro ng iba, sa loob nga ng ilang dekada hindi nangyari. Tapos sasabihin mo, in a span of 1 year, mangyayari yung hindi nangyari sa matagal na panahon. Kasi minsan yung vision nakakatawa, lalo pag wala kang pera. Kasi minsan ang pangako nakakatawa pag nakita mo imposible ang sitwasyon. Minsan tatawanan mo kasi based on your logical mindset, hindi pwedeng, paano mangyayari magkakanegosyo? Sino sa inyo, ang takang-taka rin kayo kung bakit kayo na-promote? Na kung ikukumpara mo yung sarili mo doon sa iba, mas matyaga sila, mas mataas ang pinag-aralan nila, mas magaganda ang school na pinag-aralan nila, pero pagdating sa promotion, ikaw yung binigyan ng Lord ng pabor. Tapos natatawa ka na lang din eh. Nagiging paniki ka bigla eh, ba't ako? Iba sa inyo, alas 7 pa magigits yan. So she laughed with this idea, and this laugh is a laugh of what? Disbelief.
Kasi para kay Sarah, hindi lang to basta improbable. Walang kahit anong slight chance that this could be possible. Ang sabi naman ng Panginoon, meron bang mahirap sa Diyos? Ang tanong, meron bang degree ng difficulty sa Diyos? Wala. Lahat ay equally possible kapag pinakialaman ng ating Panginoon. Mahirap sa'yo, imposible sa'yo, simple sa Kanya. Public service announcement, hindi na o-overwhelm ang Diyos. Sabi ng Lord, dami! Walang ganon ang Diyos. Kahit manalangin pa tayong sabay-sabay, hindi siya nai-stress. Isa-isa lang, tahimik lang, hindi na o-overwhelm ang Diyos. Ang Diyos din natin, hindi darating sa pagkakataon na masasabihan mo, Lord, try again. Okay, try hard, Lord. Hindi mo masasabihin ng gano'n ng Panginoon. Kasi walang mahirap sa ating Panginoon. Walang degree of difficulty pagdating sa Panginoon. If God can spoke the universe into existence by just one word, kung kaya niyang palabasin ang ilaw gamit lang ang let there be light, bakit mo iniisip na yung problema, yung pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi kayang gawin ng Panginoon? May mahirap ba sa Diyos? Yung perception ng hirap sa atin lang yan. Sa Diyos wala siyang perspective ng hirap. Yung perspective ng hirap, based lang po yan sa ating human limitation. Kaya natin sinasabing mahirap kasi may mga limitasyon tayo. Pero sa Panginoon wala siya sinasabi, ang hirap. Equally possible ang lahat ng bagay. Sakit ng ulo or cancer. Walang degree of difficulty, sabi ng Lord. Grabe, cancer na to, mas mahirap na to . Hindi ganun ang Panginoon. Ang headache sa human capacity, treatable. Advil. Biogesic. Yung cancer, it is way beyond our ability. It is so complex. Pero sa mata ng Panginoon, pareho lang siya. Walang degree of difficulty. Yung mag-provide ng pagkain sa isang araw, sa isang tatay, posibleng manageable. Magtatrabaho ako, mapapakain ko ang pamilya ko. Correct? Manageable. Pero pakainin mo yung buong bansa for 40 years sa wilderness. Si Lord lang kayang gumawa nun. Pero parehong madali sa Kanya. Kaya ba ng Diyos pahintuin ang bagyo? Imposible sa atin. Pero hindi lang niya kayang pahintuin ang bagyo, kaya niyang paurungin kahit bundok kung gugustuhin niya. Parehong pantay sa Panginoon. Mahirap bang mag-invite ng kaluluwa sa simbahan para sila'y kumilala sa Diyos at maligtas? Challenging yan. May mga taong ayaw sumama sa church. Pero mas, alam niyo kung ano mas imposible? Yung iligtas mo yung buong mundo nung mamatay ka sa krus ng Kalbaryo. Yun ang mas imposible. Sino sa inyo kaya niyong lumikha ng bulaklak? Gagawa ka ng bulaklak, sarili mo. Iisipin mo pa lang, this is, wow, mind blown kayo. Sabog isip mo Paano yun? Pero tignan mo ang Panginoon. Lahat ng klase ng bulaklak sa buong mundo, siya nag-design, siya nagdamit, siya nag-isip. So, yung pagdidesign, lahat yun. Nasa isip, sa mata ng Panginoon, smallest to greatest, lahat yun, pantay sa Kanya. Bakit? Wala pong limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, absolute. So, minsan tayo, nag-ooperate tayo sa natural, hindi sa supernatural. Kaya minsan, nako-corner tayo ng problema. Pakiramdam natin, ayoko na, suko na ako. Kasi pakiramdam natin, imposible na. Wala na akong magagawa. Totoo naman, wala ka na magagawa. Pero laging may magagawa ang Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. So when your backs are against the wall, negosyo mo pabagsak, trabaho mong job security tawag mo, hindi na secure, financial downfall, relationship issue, every time, lahat ng mga bagay na yan babagsak, negosyo, career, problema, health, wealth, lahat yan. Pag bumagsak yan, paalala ng Lord sa atin yan na wala kang pwede talagang sandigan kahit ano. Kundi si Lord. Minsan inaalaw ng Lord na bumagsak yan kasi masyado ka ng dependent dyan Amen? So kung darating yung pagkakataon na yon, gusto tayong i-remind ng Panginoon sa 2025, gusto tayong i-prepare ng Panginoon kasi hindi natin mapipigilan ng bagyo sa ating buhay. Pero maipoposition mo ang sarili mong handa ka pagdating ng mga pagsubok na ito. Paano? Di paniwalaan mong God is in control. Pag dumating ang pagsubok, paano hindi tayo susuko? Paniwalaan mo that nothing happened outside the sovereignty of God.
Nothing catches God by surprise. Ang Diyos hindi nasusurpresa. Na parang inaasikaso niya si Pastor Stephen, okay, buhay ni Pastor. Ay, sorry, nakalimutan kita, busy ako kay Pastor eh. Hindi nasusurpresa ang Panginoon. Na pag lumapit ka sa Kanya, Lord, hirap na po ako. Ay, sorry nakalimutan kita. Walang ganun ng Panginoon. Lahat ng bagay alam ng Diyos. So kung inalaw ng Panginoon na mangyari, hindi ibig sabihin pinabayaan ka niya. Ibig sabihin lang, may nakikita siyang hindi mo nakikita. So even when things seems out of control, nagpapanik ka, nahi-stress ka, hindi mo alam ang gagawin, remember this, God is still in control. Nakakalimutan ni Sarah, teka lang, omnipotent nga pala yung Diyos ko. Yung Diyos ko nga pala, all-powerful, walang bahay bata na hindi kayang pakialaman ng Diyos. Imaginin mo, ang Diyos, hindi niya lang basta nilikha ang mundo. Imaginin niyo, yung likhain lang ng Diyos yung universe at ang mundo. Milagro na yun eh. Tapos isustain mo pa yun? Karamihan sa atin, nag-aral naman ng science, di ba? Bumagal nga lang yung ikot ng earth eh. Trahedya darating sa atin eh. Yung ma-maintain yung ikot na yan, yung revolution, yung rotation na yan, yung ma-maintain yung sunrise to sunset, every year, yung oras na, yung masustain pa lang yan. Kung iniisip mong automatic lahat yan, Brad, kailangan yata magpatingin tayo ng konti, Brad. Somebody must be beyond this one. Somebody must be in control. At kung ang Diyos kaya niyang kontrolin ang ikot at rotation ng mundo, bakit natin iniisip na ang Diyos walang pakialam sa atin? May pakialam po ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos at may pakialam ang Diyos sa iyo. In fact, kasi minsan pag nandito ka sa mundo, pakiramdam mo minsan balagoong ka eh. Na parang feeling mo wala kang kakampi. Naranasan nyo na ba yung minsan? Wala naman nagmamahal sa akin. Wala naman nakikinig sa akin. Wala naman nagmamalasakit sa akin. Eh kung sana lang mas malapit lang ako sa boss ko, di ba yung promotion sa akin napunta. Kung may connection lang sana ako sa gobyerno, hindi ako nahihirapan pumila. Correct? Tama? Pero ito gusto ko lang i-remind ha, wala ka mang connection sa gobyerno, basta connected ka sa langit, okay ka dun. Okay ka dyan. Now listen, hindi ko yung sinasabi para lang pumalakpak kayo. May special favor eh. Amen? Kasi yung nandun, sa itaas, mas makapangyarihan yan sa kahit sinong government official natin. So ibig sabihin, kahit sinong kalaban mo, yung kakampi mo, mas makapangyarihan. So if God is for you, it doesn't matter who is against you. Bakit? Because God is always with you. May pabor eh. May special favor ang Panginoon sa kanyang mga anak na hindi mai-interpret, hindi rin maintindihan ng iba kung bakit. Kasi dinami-dami ng candidate for promotion, sa dinami-dami ng candidate para matanggap sa trabaho, ikaw talaga of all people. Pati manager mo, takanta ka, ba't ikaw eh? Naalala ko before pandemic, somebody invited me sa simbahan nila. Ang laki ng simbahan, around 5,000 people yung simbahan. Tapos ako, wala naman tayong pangalan nung time na yon. Alam mo, sabi niya sa akin, naging honest na lang siya. Sabi niya, alam mo, Pastor, sa totoo lang, hindi ko rin alam ba't ikaw in-invite ko eh. Sabi ko nga sa kanya, ako rin po, di ko alam ba't ako in-invite nyo eh. Kasi minsan magugulat kami, special favor. At alam nyo, divine appointment talaga yon. Kasi kung di ako na-invite sa simbahan na yon, hindi ko nakita ang strategy nila, baka lumagapak tayo ng pandemic. Talagang in-appoint ng Lord na mangyari yon. Minsan magtataka ka, ba't ako? Ba't ako yung binigyan ng Lord ng special favor? Pero hindi mo alam, you have friends in high places. May mga kaibigan ka dun sa kalangitan, at from where God sits, kung saan nakaupo ang Diyos, may mga bagay siyang nakikita na hindi mo nakikita. That's why perspective is everything. Yung mga nandito sa harap, may mga nakikitang hindi nakikita ng mga nasa likod. May mga nararamdaman niya na hindi nyo nararamdaman. May shower of blessing dito eh. Ang tawag ko dito, spitting zone. Sila sumasalo lahat ng laway ko. Okay? Amen? They see something that you can see there. It's perspective. Amen? I remember many years ago, meron akong message, wala pang YouTube ng time na yun, let's sit in front. Kasi from where you sit, you can see something na hindi nakikita ng ibang tao. And from where God sits, kung saan nakaupo ang Diyos sa kanyang trono, may nakikita siyang hindi mo nakikita. From where you sit, masakit. Sa kinauupuan mo, mahirap. Sa kinauupuan mo, walang pag-asa. But from where He sits, tapos na yun. Sa kinauupuan ng Lord, nagtagumpay ka na. Sa kinauupuan ng Panginoon, nakasurvive ka na. Sa kinauupuan ng Panginoon, magaling ka na. Hindi ko lang pinapagaan ang loob nyo, ha? Sinasabi ko lang yung katotohanan na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is sovereign. He sees something that we cannot see. Favor. Naalala nyo po si
Jesus nung pinanganak, may kontrabida. Sino? Si Herod. Tama? Sa sobrang insecure nitong si Herodes, pinapatay niya yung lahat ng mga bata below 2 years old. Alam niyo, ang insecurity can kill the generation. Pinatay niya lahat ng 2 years old and below. Dahil insecure siya, gusto niya sa kanya lang yung trono at kaharian, dahil sinasabi ng mga magi na ito, na itong Jesus na ito ang magiging hari ng mga hari. Na-insecure si Herod, sinong hari ng mga hari? Ako lang hari dito. Papatay niyo lahat ng mga bata below 2 years old. Imagine mo, lahat ng bata below 2 years old, pinapatay. Si Jesus, hindi. Bakit? May special favor ang Panginoon. Amen? I don't know who is this for. Sinasabi ng Panginoon, kahit sino pa kontrabida sa buhay mo, kung may pabor ang Panginoon sa'yo, wala silang magagawa. Kasi yung kakampi mo, mas matindi kaysa sa kaaway mo. Mas matindi ang Panginoon kaysa kay Herodes. You have to understand, may special favor because God is in control. Amen? So whoever is trying to stop what God is already purposed in your life, hindi sila magtatagumpay. They cannot win because God is on your side. So wag na wag mo iisipin, di na yata ako makakapag-asawa. Di na yata ako magkakaanak, di na yata giginawa ang buhay ko, di na yata ako makakapagtapos ng pag-aaral, di na yata titinuan ako, di ko na yata masasalbang relationship na ito kasi may mahal na siyang iba, di na yata kami magkakasundo-sundo. Pero kahit kamatayan, hindi pa tapos, hindi pa dead end sa harapan ng ating Panginoon. Si Lazarus nga 4 na araw ng patay. Nung sinabi ng Panginoon, Lazarus, labas! Buti na lang pinangalanan Kasi kung sinabi niya lang labas, lahat ng mga tao doon nag-angatan lahat yun Thriller! Tindi nun. Imagine mo, nando ka sa libingan lahat, tapos sinabi, labas! Ay, lahat ng patay doon lumabas Gano'n ka-powerful si Lord Buti na lang pinangalanan niya, Lazarus! Ay, buti na lang. Imagine mo si Lazarus, 4 na araw na siyang patay nung time na yan Ano sabi ko nga sa Panginoon, kung bubuhayin niya na lang naman pala, ba't inantay niya pang 4 days? Kung bibigyan niya si Abraham ng anak, ba't inantay pang 100 years? Nagtataka ba kayo minsan sa Panginoon kung paano siya mag-operate? Kasi nga from where he sits, iba yung perspective niya Now, dahil inabot ng 4 days, ang sabi ni Martha ngayon, galit na galit siya, medyo galit siya kay Lord, masama loob niya kasi if you have been here, he would not have died. Kasi sa perspective niya, from where she sits, parang pinabayaan kami ng Diyos, hindi kami pinakinggan ng Panginoon. But from where God sits, iba. Sa perspective ng Panginoon, inalaw niya yung mangyari kay Abraham, hindi dahil gusto niyang pag-antayin sila ng matagal. May purpose ang Panginoon. Tama? And I made a little research about this one, yung patungkol kay Lazarus. Sabi ko, bakit 4 days? Alam niyo pala, ang mga Jewish people, meron pala silang ancient na paniniwala na ang espiritu ng tao nananatili sa katawan ng tao, kapag namatay siya, yung spirit nandito pa rin for 3 days. 3 days. So, kung binuhay ni Lord si Lazarus sa 2nd day, ang iisipin ng mga tao, kaya lang naman nabuhay kasi nandun pa yung spirito Correct? So, sasabihin nila, improbable lang. Maliit ang tsansa, pero kaya. Correct? Pero kaya ng Lord inantay siguro ng 4 days para sabihin niya, sige, tatapusin lang natin mga paniniwala nila na yan. Pagdating ng 4 days, okay na? Nakalabas na ba yung spirito? Balik. Tamo? Bakit? Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa ating Panginoon. Now, wag na wag niyo sasabihin sa akin na yung pagkabuhay ni Lazarus, chance lang, swinerte lang, nagkataon lang. Hindi. Somebody must be behind that word. Nang sinabi niyang arise, kumi. Diba? Arise! Bakit? Kasi may kapangyarihan sa salita ng ating Panginoon. So sa sitwasyon ng buhay natin, anumang problema na meron ka, tingin mo, kaya ba ng Lord pahintuin? Tingin mo lang. Amen? Tamo yung totoong dumadaan sa pagsubok, di maka-amen yan sa totoo lang, kasi mahirap talaga. Pagbaong ka sa utang, mahirap yan. Pag meron kang diagnosis na terminal disease, mahirap po yan. Mahirap yan. Yung mga malakas ang amen, baka hindi pa dumaan pero sa totoo, diba, mahirap. Tama? Naman tanong, kaya bang pahintuin ng Diyos? Kaya niya. Tingin nyo, kaya niyang i-reverse. Kaya. Kaya ng Diyos pabilisin. Kaya niyang pahintuin? So bakit hindi? So kung kaya niya naman pala at hindi niya hininto, ibig sabihin gagamitin niya. So, if God did not stop it, He's going to use it. So probably, yung test na pinagdadaanan mo, na kaya ka namang ilabas ng Diyos.
Nagsawa na nga ako minsan sa prayer na ganyan, di ba? Pag may pagsubok ka, sabi mo, Lord, ilabas niyo po ako. Di ba ganun kasi tayo yung human nature natin? Lord, mapagtagumpayan ko, lumabas na po ako sa mga pagsubok. Pero minsan magugulat ka kahit anong prayer mo, nag 40 days fasting ka, ayaw lumabas. Tapos pakiramdam mo, may mali yata sa fasting ko, may nakain siguro ko asukal. Tataka ka ano kaya nangyari? So sisisiin mo pa ngayon ang sarili mo kasi pakiramdam mo, hindi yata ako narinig. May mali yata sa procedure ko kung paano ko nanalangin. Hanggang kisame lang yata yung prayer ko, hindi nakaabot. Nung nilehans yata ako, baliktad yung kamay. Dapat yata pag ganito. Tingin mo ba kung gusto ka talagang pagpalain ng Panginoon, pag ganito, hindi tatagos? Pag nag-pray ka, hindi kayang patagusin. Hindi kayang patagusin ng Panginoon. At pag nagwalis ka, hindi darating ang blessing kasi gabi. Amen? So kung kung kaya ng Diyos ipahinto pero hindi niya ipinahinto, ibig sabihin gagamitin ng ating Panginoon. Kung hindi niya ni-reverse, gagamitin ng Panginoon. Kung hindi niya kinorek, gagamitin ng Panginoon. So, hindi mo nakuha yung promotion. So medyo masama loob mo sa Panginoon. Mababa rin ang tingin mo sa sarili mo kasi pakiramdam mo you are not good enough. But again, where God sits, He sees some things that you don't. Maaari na hindi mo nakikita yon, pero nakikita na yung Diyos, 6 months later, magsasara yung kumpanya. Pwede, di ba? Pero sa una, parang pakiramdam mo, ang cruel ng Diyos, ang sama ng Panginoon. Hindi kayo nagkatuluyan. Isang buwan mong hinatid. Ngayon, masama loob mo. Heartbroken ka. Tumingin ka sa salamin. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Pinagdududaan mo na kung gaano ka kapogi, gaano ka kaganda. Kasi nga, from where you sit, yung broken heart, ang sakit. But from where God sits, sabi ng Panginoon, in 6 months time, magkakaroon ng maling desisyon yan. Masasama ka sa maling desisyon. So, sa kinaupuan mo masakit, sa kinaupuan ng Diyos, iniingatan lang kita. Amen? Because from where we sit, medyo masama loob mo sa Diyos kasi hindi na-approve yung business proposal mo. Pakiramdam mo, hindi ka magaling. Pero may nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. Posible na may mga better opportunities na paparating. May mga bagong kumpanyang bubuksan. May mga bagong pintuan na bubuksan ng Panginoon. Amen? Pinaghirapan mo yung pagpunta sa iba't ibang government agency, pumila ka ng pagkahaba-haba para mag-apply ng visa, working visa. Hindi na-approve. Galit na galit ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, ba't di mo hinayaan? Canada is my dream country. Kung talagang mahal mo ako, di dapat papadala mo ako dito. Pero maaari, from where you sit, masakit. From where you sit, rejection hurts. But from where God sits, maaari nakikita ng Lord, baka in 6 months may civil war. Madamay ka pa, papauwiin ka rin ng gobyerno. Diba? May mga bagay tayong hindi maintindihan minsan. Pero God is so able and powerful that He sees something that we don't. Amen. Lagi nyo lang po tatandaan, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit mahirap tanggapin, nothing sits outside God's sovereignty. Walang bagay na hindi natanaw na ng Diyos. Walang bagay na hindi kontrolado ng ating Panginoon. Maaaring hindi mo control, pero kontrolado ng Diyos. It may look chaotic. It may look uncertain. It may look like out of control, but God has a plan. Nothing broken in your life that God cannot fix. Walang bagay na mahirap. Walang bagay na broken. Walang bagay na masakit na hindi kayang ayusin ng Panginoon kung magtitiwala ka lang po sa sovereignty at ability ng Diyos. So natawa si Sarah. Sabi niya, yung asawa ko tanda-tanda na. Imagine mo, 100 years old, nagpapatahan ng baby. Parang doesn't make sense. But you know what happened? 1 year later, dumating si Isaac. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Now, but this time, kung imposible sa 89, kung imposible sa 89, mas imposible sa 90. Kung imposible sa 99 years old, mas imposible sa 100 years old. Pinapaganda lang ni Lord yung testimony mo eh. Pinapaganda lang.
Kasi pagka nangyari yan ng mas matagal, alam mo na talaga, ginawa na lahat, pero wala pa rin. Pwede naman palang pagalingin ng Lord yung babaeng dinudugo for 12 years. Bakit hindi nung 3 years pa lang? Ba't tinabot pa ng 12? Kasi may nakikita ang Diyos na hindi may. He wants to remind you, mga kapatid, that impossible is where we surrender. But impossible is where He starts. Doon nagsisimula ang Panginoon sa mga imposibleng sitwasyon. So ano nangyari? 3 chapters later, 1 year later, Genesis 21. And I will close with this. Now the Lord was gracious to Sarah, as He had said. And the Lord did for Sarah what He had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age. Talaga nire-remind pa ng Bible, no? Reminder lang, ha? Pero yung old age kay Abraham, at the very time that God has promised. So yung due date sa'yo, due season kay Lord. Huwag mong lagyan ng due date ang mga pangako ng Diyos. Kasi lahat ng pangako ng Diyos may due season. In due season, you will reap. In due season, you will receive that blessing. Verse 3, and Abraham gave that name Isaac to his son Sarah bore him. Verse 4, when his son Isaac was 8 years old, Abraham circumcised him as God commanded him. Verse 5, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Verse 6, so Sarah said, God has brought me, highlight that part, laughter. Alam niyo ba ibig sabihin ng Isaac? Laughter. 3 chapters before, tumatawa si Sarah sa pangako na dyan. Di matutupad dyan. Ang tanda-tanda ako na yung asawa ko, tanda na rin ito. Tapos pagdadala pa ng, hindi na mangyayari yan. 1 chapter later, tumatawa pa rin si Sarah. Grabe talaga si Lord. Pero mo, tinupad niya talaga yung pangako niya. Hindi ako makapaniwala. Grabe ka talaga. Paano nangyari yun? Pero mo, 90 years old na ako. Yung asawa ko, 100 years old. Paano mangyayari? This is a miracle. So from a laugh of disbelief to a laugh of amazement. Now, she was not laughing kasi nagdududa pa siya. She was laughing kasi tumatawa siya nung nangako ang Panginoon. Hindi siya makapaniwalang kayang tuparin ng pangako yung kanya, ng Diyos yung kanyang pangako. And watch this. Balik mo anak. Doon sa Genesis 18, dyan lang ha. Doon sa Genesis 18, tahimik siyang tumatawa. Dito sa Genesis 21, tinawag niya pa lahat. Sabi niya, pakinggan niyo ako. This is a true story. Yung tawa niya ngayon, broadcast na. Yung tawa niya ngayon, ini-invite niya na yung lahat kasi this is now a sign of miracle. This laughter is not a laughter of disbelief. This is a laughter of what? Of amazement. Grabe ka talaga, Panginoon. Ibang klase ka talaga gumalaw. Matindi ka talaga, Panginoon. And listen, I want to encourage somebody today. Hindi ko alam kung nasan stage po kayo ng buhay ninyo. Kayo ba'y natatawa sa mga pangako? Pag nagpipreach si Pastor Stephen, natatawa kayo? More than enough. Kulang na kulang nga eh. Not enough nga eh. Natatawa ka kasi parang feeling mo imposible. And you are laughing silently. Nag-amen ka but you are laughing silently. You are reading your Bible but you are laughing silently. Nag-amen lang ako para spiritually accepted. But deep in your heart, you don't believe it. Pakiramdam mo, wala nang pag-asa. You've been struggling for so long. Sanay ka na. Kahit na nga hindi ako ihaw ng Lord, Pastor, okay na, sanay na rin ako. Nagtatampo ka na sa Panginoon. Kasi pakiramdam mo, hindi naririnig ng Panginoon yung panalangin mo, kaya natatawa ka na lang. Hindi na mangyayari yan. Pero I assure you mga kapatid, kung talagang Diyos ang nangako sa'yo, dadalhin niya yung parehong pagtawa na yan sa pagtawa ng amazement. Sa pagtawa natin, but this time, marirealize mo, this is not just a laugh of unbelief. This is a laugh of joy. Ito'y pagtawa ng kaligayahan, overwhelming ng puso ko, na hindi ako makapaniwalang gagawin ito ng Panginoon sa aking buhay. So friends and family, nandun ka man sa stage ng tinatawanan mo ang pangako ng Lord, pero may mas mahirap pa eh. Yung nasa gitna ka, nung 1 year, so 1 year kang tumatawa, 1 year kang nagdududa. 1 year kang may memorized verse, pero hindi mo pinapaniwalaan.
1 year kang nagko-quiet time, but you don't believe what this is saying, what this Bible is saying. Kasi nga, masyado na naging manhid yung puso mo sa hirap na pinagdaanan mo. So pakiramdam mo, wala na talagang pag-asang makaahon. And let me tell you this, God is a God of immediatelys and suddenlies. Suddenly, you are going to receive that answered prayer. Suddenly, God is going to restore that family. Suddenly, God is going to bring back that child to the Lord. Suddenly, He is going to bring your entire family, because the name of Jesus is way beyond powerful than we could imagine. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. With man, this is difficult. With man, it is limited. But with Jesus, with our God, all things are possible. Come on, let's give Him some praise. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. Simulan nyo lang pumalakpak at tumawa sa lahat ng mga blessing, sa lahat ng mga breakthrough na gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Lord, we are clapping our hands. Not a clap of disbelief, not a clap of doubt, but a clap of faith, believing that nothing shall be impossible to you. Walang mahirap sa Diyos. Sige kapatid, itaas mo ang mga kamay mo sa ating Panginoon. Isuko mo lahat ng pagdududa, isuko mo lahat ng pangamba, isuko mo lahat ng tawan ng unbelief. At sabihin mo, Panginoon, this time, Lord, I'm excited. I'm excited to laugh, oh God, with amazement, so that everyone will hear the same testimony, oh God, that the same God that brought me in 2024 is the same God that will bring me through. Come on, worship the Lord right now. He is good. He is good. And He is faithful. He is faithful. Right where you are, church. Right where you are. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Everybody say, walang mahirap sa Diyos. By the way, kung hindi nyo pa nasi-share ang experience na ito, gawin nyo na po ngayon. I-share nyo na po ito. You'll never know kung sino-sino po ang pwede nyo mapagpala with that simple act of kindness sa kanila. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Remember this: a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly, hindi napipilitan, or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all your needs. I love that. And then, you will always have everything you need and plenty left over to share with others. And as the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Si Pablo ho ang nagsasalita at nagsusulat sa mga Corinthians, mga kapatid, sa mga taga-Corinth, and he is asking the whole church, and he is receiving offerings to the whole church, despite the fact na ang mga taga-Corinthians, mga kapatid, is in need and are facing persecutions. And yet, in the midst of their need and in the midst of their persecution, Paul was asking them, give generously, sapagat ang magsasaka na nagtatanim ng konti lang din ang aanihin. I would like to entitle this message, Trusting God with Your Finances. Amen. Put that in the chat, Trusting God with Your Finances. Kahit ikaw lang dan sumuport. Masaya na ako dan. Trusting God with your finances. You may be seated in the presence of the Lord. Trusting God with your finances. I am proud to be part of this church, and I know you do too. But as a church, mga kapatid, very important na hindi po dapat natin ikinakahiya na pag-usapan ng generosity. Maraming pastor ilag, maraming pastor ang takot na i-share ang subject ng generosity, sapagkat maraming misconceptions ang tao patungkol sa pera. And you will be surprised, mga kapatid, tayo hesitant, tayo takot, but you will be surprised how God emphasized generosity in our Christian faith. Gustong-gusto ng Panginoon, pag-usapan natin, how can we as a church become generous in so many ways? I'm not just talking about your finances, because you can be generous with your time, you can be generous with your resources, you can be generous with your talents. And by giving and sharing all these things, hindi lang ikaw na pagpapala, kundi na pagpapala mo rin ang iba.
Ang 2020 po mga kapatid, diniklara natin is going to be a year of upgrade. Na-upgrade na po ba kayo ng 2020? Alam nyo, lahat ng upgrade may cost. Mag-upgrade ka ng cheese sa burger, may cost. Mag-upgrade ka ng soft drinks, palakihin mo, may bayad dyan. Ganon din tayo, if you want growth in our life, there should be something that is changing sa ating buhay. And growth requires stewardship. Hindi pwedeng lumalago, pero hindi nagkakaroon ng tamang stewardship ang ating puso. Kailangan kung nakakatanggap tayo ng blessing, natututunan din nating, napag-aaralan din nating i-manage ang mga blessing na ibinigay ng Diyos. Bakit? Ang blessing, hindi blessing kung hindi mo kayang i-handle. Again, the blessing is not a blessing if you cannot handle it. Alam nyo, nakakalungkot, pag tinitignan mo ang ibang churches, talagang napakarami. The whole body of Christ is very limited. Pero ang reason na napansin ko kung bakit limited ang church, kasi ang mga Christians, limited din sa kanilang sinusunod. Hindi lahat ng inuutos ng Panginoon, sinusunod nila. Ang tawag ko dyan, selective obedience. Sineselect mo lang yung gusto mong sundin. Sabi ko nga sa inyo lagi, di ba? Ang Bible, sa totoo lang, madali lang naman sundin. Kung makakapili ka, nang susundin mo. Kung kaya mong i-edit ang mga verses sa Bible. Amen. Halimbawa, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added. Ang sarap i-edit, yung all these things will be added na lang kagad. Pero alam niyo mga kapatid, it doesn't work that way. Kaya limited ang church kasi ang mga Christians limited din sa kanilang pagsunod. Pero nakakapagtaka, limited ang pagsunod pero gusto nila full package ang ma-receive mula sa Panginoon. Gusto ng iba, hindi kayo ito, iba to, gusto nilang mabago ang kanilang buhay, pero hindi nila binabago ang kanilang kaisipan. A changed life requires a changed mind. Kung gusto nating magkaroon ng pagbabago ang ating buhay, kailangang magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. If you want to change something around you, you have to change something within you. Kapag walang nagbago sa puso, walang nagbago sa ating perspective, walang magbabago sa ating paligid. Sabi nga ng iba, pastor, every time na nakikinig ako ng salita ng Diyos through this church, through Gia Kamanaba, ay ba'y talagang nababago ang buhay ko. Kaway-kaway nga ho, sa lahat ng nabago, every time na makikinig kayo ng salita ng Diyos, ay nababago ang iyong buhay. Pastor, I am changed by the preaching of the Word. Well, I understand what you mean, but technically, you are not just changed by the preaching of the Word. You are changed because the preaching is opening a door for you para magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Ulitin ko lang uli. Hindi talaga technically yung preaching ang nakapagbabago. Kasi ang preaching, ang ginagawa nito, nagbubukas lang ng pintuan for you to choose. Pumili. Will you assist change or resist change? Your choice. Tayo pa rin ang pipili. Paano mo nasabi, pastor? Kasi tingnan nyo to ha. Every time magpipreach ako, there are hundreds of people listening. Maraming tao nakikinig. May sabi, pastor, I'm blessed. May magsasabi, pastor, I'm inspired. Ay, pastor, talaga, grabe. Ramdam na ramdam ko talaga. Ramdam na ramdam ko talaga. Ang kabutihan ng Panginoon. Glory to God talaga. Grabe talaga mga pagpapala. Totoo naman yan. Naramdaman talaga natin. On the other hand, may napagpala, may mga ayaw din. May mga taong, ano ba yan? Yan na naman ang topic. Si Pastor Sipin na naman. Paulit. Pansinin nyo ha, isang message ang pinakinggan, magkaiba ang kanilang pananaw. Isang message ang kanilang pinakinggan, yung isa sabi niya, pinapatamaan ako ni pastor. Yung isa naman ang sabi niya, tinatama ako ng Diyos. Perspective. So it's not really the preaching of the word itself, kundi yung door of opportunity na ino-open ng preaching wherein we can step into it and say, I want change in my life. Somebody doesn't like it. Some taught me, sabi pa nga, hindi raw ako marunong magbasa ng Bible. May nagsasabi pa nga nila ng iba na ako daw ang Antichrist. Iba na magsasabi, pastor, blessed na blessed ako. Pati ako na-confused na eh. So it's not really the preaching of the word, but through the grace of God, we are opening a door for you and say, choose life. Amen. Choose to follow Him. That when you obey, God will open the way. Kaya nga sabi ni Pablo pa rin sa mga taga-Corinthians, okay, alam ko, the Christian community, the body of Christ, has been excelling in so many ways. Ano mga kapatid, as I was saying, 2020 is a year of upgrade. Yes. In-upgrade ng Lord ang lahat sa ating buhay, even our perspective. God upgraded my perspective, your perspective in life. Do you agree with me? Amen. And Paul was
In that same dilemma, nung sinusulatan niya mga taga-Corinthians. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Sabi niya, since you excel in so many ways. I love it. Sana ako nalang sinabihan ni Pablo nito, no? You're excelling in so many ways. Grabe, sarap pakinggan. Na yung pastor niyo sinasabi sa inyo, you excel in so many ways. Sarap pakinggan. It warms my heart. Pero sabi ni Pablo, look at this. Since you excel in so many ways, you excel in your faith. You excel because you have gifted speakers. You have knowledge. You have enthusiasm. And your love for us. Lahat nag-excel. Now, since lahat ng ito nag-excel, now, I want you to excel also in this gracious act of giving. See that? Ang sabi ni Pablo, nakita ko nag-excel kayo sa maraming bagay. Yung knowledge nyo nag-improve. Yung speaking nyo, very gifted. Grabe talaga. Yung faith nyo, palalim ng palalim. Yung pagmamahal nyo sa amin, patindi ng patindi. Pero teka lang, kung nag-excel kayo sa mga bagay na yan, kailangan mag-excel din kayo sa giving. Mas maging generous kayo in giving. Why is Paul very confident in saying that to the church? Because he knew, alam ni Pablo, that God is a giving God. God is a giving God. I love that. Leave that in the chat. My God is a giving God. My God is a God of abundance. Si Kristo, mga kapatid, ay ipinadala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Hindi ba generous ang ating Diyos na ibinigay niya ang precious possession of heaven, which is our Lord Jesus Christ, for you and for me, to die for you and for me. Why? Because God knows that Jesus is the answer, that Jesus is the solution, that Jesus is all we need. And now, since na-receive natin ang ating Panginoong Yesus, na-receive natin ang Kanyang grace, na-receive natin ang Kanyang mercy, in the same manner, kung paano natin naranasan ang generosity ng Diyos, we should be generous to others as well. You are blessed to be a blessing. Whatever you receive, it must get out. Lahat ng pumasok, dapat i-share natin. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Come on, somebody. Amen. I love that. For God so loved the world, that He gave. God loves us, that He gave. You can never compete with God pagdating sa giving. You cannot win. You cannot outgive God. Kasi ibinigay na ng Panginoon ang pinakamagandang regalo of all, salvation. Cannot. Pero ang question, anong nag-motivate sa Diyos para magbigay? Fear? No. It's love. Sabi niya, for God loved the world. God so loved you. Yun ang motivation. So kapag tayo pala ay nagbibigay, ang motivation hindi utos, hindi responsibilidad, ang motivation ko, mahal ko ang Diyos. Kaya ako ito ginagawa. Mahal ko ang Diyos, kaya ako siya susundin. We love God, and that is our motivation. I give because I love God. My response for His abundance is abundance to others because I love them just as Christ have loved me. Amen. Kaya sabi ng scripture, di ba? To whom much is given, much is required. I love the ESV. Ang sabi, to whom much is given, much is expected. Expected. Kung marami kang natanggap, much is expected of you. Because you received the precious gift of our Lord Jesus Christ. Sino sa inyo gusto nyo mapagpala ang inyong buhay? Yes. Alam ko, lahat tayo gusto natin ito. Kahit nasa ang parte kayo ng mundo, gusto nyo na pagpalain ang ating buhay. Taas kamay, kaway sa lahat ng gusto. Lahat ng gusto pagpalain ng kanilang buhay. We want that. Unfortunately, look at that. Ang dami nagtaas ng kamay. May mga nagsasabi sa chat, gusto ko rin yan. Pero hindi tayo lahat pare-pareho ng perspective with abundance. Yung iba kasi akala nila, pag sinabing life of abundance, pag sinabing life of abundance, sa tingin ng iba, maging milyonaryo ako, yun ang life of abundance. Ang pagiging life of abundance is pagiging billionaire. No. Life of abundance is not having a million in your bank account. Pag sinabi mong abundant life, hindi kailangan may billion ka sa bank account. Bakit? Having a million doesn't satisfy. Doesn't. Having God will satisfy. So, kung ang sinabi ng Panginoon sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give you life. It doesn't end there.
But life that is what? Abundant. What is God talking about here? As sinasabi pa ng Panginoon, bigyan ka lang niya ng oxygen para huminga. No. He wants you to live a life that is full. Puno. Abundant. Hindi sinabing milyonaryo. Sinabi lang full. Kasi marami ho sa atin mga kapatid, akala natin pag nagkaroon lang ako ng milyon, full na ang aking buhay. No. Maraming full pero hindi fulfilled. Maraming full ang bank account pero hindi fulfilled. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung life na may satisfaction, yung life na may rest, yung life na may joy, yung life na may peace. God wants you to experience a full life. Ang buhay, mga kapatid, listen to me, ang buhay, life is more than just working, sleeping, eating. If you think about it, 30% of your life, natutulog ka. 30%. Sa bahay pa lang yun. Wala pa yung tulog mo sa church nun. Yung iba 30%, yung iba 50%. Tulog. Tapos, yung another 30% nagtatrabaho ka. Another 30% nanonood ng Netflix. Is that the life that you want? I don't think so. God wants you to have a full and fulfilled abundant life. Yun. Hindi man ako magkaroon ng milyon, I'm fulfilled. Amen. But if you want that, you have to follow God's economy. Kailangan natin sundin ang pamamaraan ng ating Panginoon. And God is asking us through Apostle Paul, we give. We sow. Be generous. Wag stingy, wag kuripot. Be generous. Di ko alam kung may natira pa. Nag-alisan na lahat ng mga online global fam. I don't like this message, Pastor. This is not anointed. Fulfilled through giving. Listen to me. When you give to something, mag-subscribe ka sa mga kinalolokohan mo, mga games and all of that. You give to something, you receive temporary happiness and all of that. You are giving. But in God's economy, you are not just giving. You are sowing. Look at what the verse that we've read. Ang sabi, remember this, the farmer. Pansinin nyo, farmer, magsasaka. Ang analogy ni Pablo dito, farming. So when you give, you don't just give. When you give, you sow. Pag nagbibigay ka, nagtatanim ka. Pag nagbibigay ka, magsasaka ka. Pag nagbibigay ka, nagtatanim ka. So in other words, giving is farming. Nagsasaka, nagtatanim. Now ang question, may nakita na ba kayong magsasaka na nanghinayang sa pagtatanim? Yung bang pagkakita ng magsasaka ng lupa, sayang to mga buto na to, baka hindi tumubo. Wala ko nakitang magsasaka na nanghihinayang na hindi pa nagtatanim. Marami akong kilala magsasaka nang hinayang nung binagyo yung pananim. Pero walang magsasaka na hindi pa nagtatanim, nanginayang na. In fact, gustong-gusto nila magtatanim. Yes. Excited silang magtanim. Kung ganyan ang mindset natin, aba, excited tayo lagi to be generous to others, to be generous to your parent. Yung mabigyan mo na regalo ang mga mahal mo sa buhay, excited ka, hindi nababagabag ka. Yan na naman, magbibigay na naman ako, December na naman. Hindi naman niya sinusuot. Bibilang ko na naman to ng sapatos, gagamitin naman yung sapatos para iwan ako. Yan kasi, nag-TikTok ka lang, nakalimutan mo ng Kristiyano ka, na-inlove ka lang, nakalimutan mo ng Kristiyano ka, tapos sisisi mo si Lord. Anyway, balik. Ang farmer, ang farmer kapag nagtanim, hindi siya hesitant. Because he knows na kapag nagtanim siya, kapag nagbigay siya, he expects a harvest. So when he expects a harvest, he trusts the process. Nagtitiwala siya sa proseso. Ano yung proseso? When you sow, you will reap. Kaya hindi ako nanghihinayang. Kasi alam ko magbabounce back. Kasi alam ko babalik.
So a farmer is not just expecting a harvest, the farmer is expecting an increase. Pag buto ang tinanim ng farmer, hindi buto babalik. Right? Come on. Yes. Alam ng farmer yun. Kaya hindi siya hesitant na gawin. Kaya tinatanim niya. Bakit siya nagtatanim? Because he expects a harvest and he expects an increase. So with that same line of logic, ibig lang sabihin, kung walang tinanim, walang increase. Yun ang nakakapagtaka. 2020 is going to be a year of upgrade. 2021 is going to be a year of greater things. We expect greater things to happen, pero we are not upgrading our commitment, dedication, and passion to God. If you don't sow it, you cannot expect an increase. By the way, kung nag-expect kayo magpipreach ako, kanina pa, nag-start na. We're starting already. The farmer expecting harvest, expecting an increase. So ibig sabihin, you cannot expect a harvest if you don't sow. Hindi ka pwede mag-expect na galit ka pa sa lupa. Ba't wala tumutubo? Walang tinanim. Can't do that. Hindi ka pwede mag-expect ng increase kung walang itinanim. There will be an increase. Pangako yan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon through Apostle Paul, when you give, you will be experiencing an increase in every way. Every way. There is an increase. Keyword, every way. Every part of your life. Every aspect of your life. You can expect an increase because you sow something. You will be blessed in every way. Naalala niyo yung widow na nagbigay ng penny sa ating Panginoon? One day, habang sila'y nasa church, nasa synagogue, si Jesus kasama ang disciples, pagkatapos ng service, nagkaroon ng offering time. At alam niyo naman sa church, kung may face-to-face gathering, pag offering time, puno ang CR. Know what I'm saying? Doon sila lahat sa CR. Pero hindi sa Gia Kamanaba. Iba kayo. Iba kayo. Dito nagtutulog-tulugan lang pagpasa ng offering bag. Tulog sila. Anyway, joke lang. Doesn't happen. But the thing is that, ang sabi ng Luke 21, as Jesus looked up, sabi ng verse 1, as Jesus looked up, he saw a rich putting their gifts into the temple treasury. So si Jesus, kasama disciples, nag-observe sila, nagpapasaan ng mga, nakita ni Jesus yung mga mayayaman. Grabe, mga cheque nila, ang lalaki. Hinuhulog na sa offering box. Ang lalaki ng mga binibigay. Milyon. Yung cheque na pang Willie Rebilla may malalaki talaga. Dalawang tao, lagi nila sa offering bag. Pak. Jesus was looking at this action. Ang sabi ng scripture, on the other hand, verse 2, pagkatapos ng mga rich people, he also saw a poor widow. Look at that. Poor widow. What more can you ask? Mahirap na widow pa. Walang breadwinner sa family. Walang source of income. Pero ang nilagay ng widow, 2 very small copper coins. Sa ESV, penny. Kasi ang isang copper parang 50 centimo, so 50 plus 50, 1 penny. In other words, very small amount of money. Walang-wala compare sa large amount of money. Pero sabi ng verse 3, this is shocking to the Pharisees and Sadducees. Ang sabi ng verse 3, truly I tell you, I tell who? I tell all of you. Lahat na nasa church, hindi naman siya preacher, no? Kasi Jesus matindi yan eh. Truly I tell you, this poor widow has put in more than all the others. Boom, sabog. Para silang sinampalahat. Sabi niya, how come na ang laki ng binigay ko, mas matindi pa siya? Doesn't make sense. Bakit? Ano ang explanation ni Jesus? Verse 4. Kasi all these people, the rich guys, gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, and put in all she had to live on. In other words, nung nagbigay sila, kahit malalaki ang cheque, malaki pa rin yung kanilang bank account, malaki pa rin yung kanilang bahay, marami pa rin silang kotse, pero itong babaeng ito, nung binigay niya na lahat, all in. So it's not the amount, it's the heart. God has no issue pagdating sa amount that we give. It's the what? The sacrifice. Ang mga tao ang napansin, ang lalaki ng mga cheque nila. Sinisipat nila, paglaglag, gumaganon pa talaga sila. Grabe, 2.5. But Jesus noticed that poor widow. Habang ang lahat ng nakasanayan pag may binibigay, kailangan natitibi, napipicturan,
Kailangan broadcasted sa lahat. They are making noise of all the help that they extended sa ibang tao. Ang babaeng ito, hindi man na media yung kanyang ginawa, narinig naman siya hanggang kalangitan. Amen. Bakit? Amen? That the people saw the big gifts, Jesus saw what everybody had missed. Her heart. Yung kanyang puso. Wala mang amount pero yung puso. On the other hand, kilala naman natin si King David. During his term bilang king, isa sa naging legacy niya, isa sa naging heart's desire niya, i-rebuild ang temple. At dahil yun ang kanyang gustong-gustong gawin, na i-rebuild ang temple, gumastos siya, computed to our economy right now, ng $21 billion to rebuild that temple. And God was pleased. 21 billion natuwa ang Diyos, 1 penny natuwa ang Diyos. Now tell me, is God after the amount? No. He is after your heart. Generosity, giving, mapatay's offering, pledge, or donation is never about the issue of the money or the amount of money. It's about the issue of your heart. Kaya ang Diyos, kaya si Jesus has talked about generosity more than what we should be expecting. Kasi alam ng Diyos, ang pinakamatinding kompetensya ng Diyos sa puso natin ay hindi trabaho, hindi jowa, hindi bahay, pera. Kaya sabi ni Lord, you cannot serve both God and money. You cannot serve two masters. You cannot. Hindi sinabing you shall not. Kasi alam ng Lord, imposibleng dalawa Diyos mo. Mamimili ka lang talaga. Kaya sabi niya, you cannot. It is an impossibility for you to serve two masters. Now choose. Pili. Will you choose God or money? Kaya sabi ng Luke 12:15, si Jesus pa rin ito, mag-ingat kayo. Guard against, baka may pumuntang guard. Beware. Guard against every kind of greed. Nabanggit ko naman na sa inyo ito, di ba? Ang greed may level yan. Grade 1, grade 2, hanggang grade 12 na ngayon. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat kayo sa lahat ng klase ng greed. Bakit? Tingnan nyo ito, very important. Ito, palaya ka talaga dito. Ang buhay, life is not measured by how much you own. Pansin nyo ba sa social media? Ang competition natin, gaano kamahal ang sapatos, gaano kamahal ang kotse, gaano kadami ang followers sa Facebook. Life is not about how much you own. Pagdating sa langit, iiwan mo lahat yan. Kung sa langit ka punta. Right? Life is not about how much you own. What is God saying? Hindi ka madadala sa intimacy ng greed mo. Pag bumibili ba tayo, kapatid? Bumibili ba tayo dahil need o dahil greed? Big difference. Proverbs 21 verse 26, some people are always greedy for more, but the godly love to give. Wise words. Ang mga greedy, hindi nasasatisfy. Ang mga greedy, hindi nakokontento. Pero ang godly, they love to share. Share it. I've had enough, let's share it. Sapat na sa akin, let's share it. Kaya nga ang tawag natin sa pera, currency. Galing sa current, flow. Current. Ang tubig, may current. Ang tubig, pag walang current, hindi nagpo-flow, nilulumot. It should flow. You are blessed to be a blessing. Give and share. Ano ibig ba sabihin nito, Pastor? Wala na, hindi na ako mag-iipon. No, I'm not saying that. Save by all means. Plan by all means. Magkaroon kayo ng emergency funds by all means. Mag-business kayo by all means. But give what is due to God. Huwag niyo asahan na, Pastor, tsaka na, pag na-promote ako, pag lumaki ang sweldo ko, kapatid, ha? Paano naman tayo nakaka-assure na may trabaho pa tayo bukas? Paano naman tayo makaka-assure na buhay pa tayo bukas? Kasi naman kasi, inalaw mo yung trabaho mo maging source. Yakap na yakap mo, mahal na mahal mo. Kaya pag nawala, ikaw din masasaktan. Don't allow your job to be your source. God
is your source, and God is using your job to be your resource. Ang tunay na glorifying life sa ating Panginoon is that you have an intimacy with God. Kumbaga, me and my jowa. Wala ka mahata, kaya wala jowa. 5 years na kaming break, wala jowa. Iba naman, me and my jowa, ba't ayaw mo pumunta? Di na kita mahal. Okay? Kasi nakadepende ka sa relationship. All of these things are good. Kung kilala niyo ako, I never said, mag-resign kayo, I never said, bitawan niyo negosyo niyo. But, bakit kailangang iwanan natin ang Diyos? With all these things. And nakakatuwa nga, mas nauna ka nag-commit kay Lord eh. Kesa dyan. Dapat hindi me and my jowa, dapat me and my God. Me and my God. Yahweh. Me and my God. It should be God on your side. Pag yun, alam nyo, pag yung trabaho, bumagsak, saan tayo pupulutin? We've all been shocked by this year. Natuto na tayo dyan. I believe God is reminding us, don't trust, don't allow your job to be your source because God is your source. Pastor, pinagkikitiwalaan ko naman si Lord. Pastor, ang problem ko lang is that, yung salary ko, yung sweldo ko, I think it's not enough. You're saying, I have so many Gucci bags to buy and the Louis Vuitton bags to buy, and I think I don't have enough money to help the poor. I don't have enough money to give to my parents and all of that. Kanya, pera. Okay. I don't have enough in all of that. Well, listen to me, guys. Yan ang lagi natin thinking, I don't have enough, I don't have enough, I don't have enough. Christians tayo, lagi natin sinasabi, I don't have enough. That's the reality. We don't have enough. Pero bilang Kristiyano, we know what to do when we don't have enough. Tinuro na yan ng Bible sa atin eh. What shall we do if we don't have enough? Give it to God. Entrust it to God. Hanggat hindi mo pinagkakatiwala, mananatiling kulang yan, kapatid. 5 loaves and 2 fishes, not enough. Give it to the hands of God. It multiplied and even left 12 baskets full. Left over. Mas marami pa sa unang binigay. Bakit, mga kapatid? It may not be enough, but the Bible is clear. When you don't have enough, give it to the God who is more than enough. Don't look at your insufficiency or lack. Look at God's sufficiency in your life. Sapat ang Panginoon at higit pa. Kapag konti ipagkatiwala mo kay Lord, dadami pa. Little is much when you entrust it to the Lord. Yung widow naman, ito hindi lang not enough. Naalala niyo sa 1 Kings, si Elijah, pinuntahan yung widow. Yung nag-boost ng oil, ang sabi ni Elijah sa kanya, what do you have? I have nothing. Tapos matindi, hindi lang not enough. I have nothing. 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 Well, that's not true. That's what she thought. She thought she had nothing. But that's not true. Sabi niya, nothing. Wala kang bahay? Nothing. Wala kang lamesa? Nothing. That's what she thought. I only have a few oil in here. So, she has something. Hindi niya lang makita. Kasi nakafocus siya, ang background kasi ng story na ito, itong babae na to, itong widow na ito, kaya widow, wala na yung kanyang asawa. At kaya siya lumapit kay prophet Elijah, kasi yung kanyang anak, gusto nang kuhanin ng kanyang creditor yung pinagkakautangan nila bilang kabayaran ng kanilang utang. So nawalan na siya ng asawa, mawawalan pa siya ng anak, ang thinking niya, wala na lahat, tinatanong mo pa ako kung anong meron ako? I have nothing. So ang focus niya yung loss, yung nawala. As sa 2020 mga kapatid, ang daming nawala. Nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, nawala ng jowa, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng health, nawala ng protection, nawala ng peace, nawala ng joy, nawala ng love. Ang daming nawala sa atin. At kung lagi ka nakafocus sa loss, ang lagi mo sasabihin, I have nothing. You may not have enough, but you have something. Hindi man sapat, pero you have something.
So give your not enough. Your hindi sapat sa ating Panginoon so that God can multiply. Hallelujah. And what happened? Nung pinagkatiwala niya, buhos siya ng buhos hanggang yung jar ang sumuko, wala na mapaglagyan. Yung big miracle nagsimula sa small drop of oil. Lahat ng big miracles, sometimes it starts with small faith, with small obedience, with small act of obedience to God. When you give, you trust God. Trust Him with your finances. Ulitin ko ang title, Trusting God with your finances, because giving is trusting. Huwag mo hahayaan, kapatid, na yung trabaho maging source, yung pera maging source, lahat yan resource. Your job is not the source of your bread. The bread of life is the source of your bread. Sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. I just want to emphasize one word here. Yung salitang trust. Trust. Big word sa mga naglolokohan. Trust. Sorry. Trust in the Lord. Pinapatawa ko lang kayo. May mga madaling araw kasi nanonood para mainip naman sila. Sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. You know, ang Hebrew word ng salitang trust is to depend. Trusting is depending. Trusting is relying. So sabi ng Lord, trust in Him. Alam mo mga kapatid, whatever you are trusting aside from God, soon will crumble. Lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo maliban sa Diyos, lahat ng bagay na sinasandalan mo maliban sa Diyos, babagsak lahat yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, trust the Lord. Hindi sinabing trust your job. Hindi sinabing trust your savings account. Hindi sinabing trust your education. No. Sabi ng Lord, trust the Lord. Trust the source, not the resource. Huwag mong pagkatiwalaan yung gripo. Yung source. Ang Panginoon, trust the Lord with all your heart. Ano daw? And lean not in your own understanding. Ito maganda eh. Yung mga Kristyano, masyado tayong spiritual. Sabi na, Pastor, ulit yung verse na yan. Titiwala naman ako sa Panginoon. I trust God. Sino sa inyo nagtitiwala sa Panginoon? Kaway-kaway. Lagi na sinasabi yan eh. Of course, Pastor, I trust God. Ano mang parte ng buhay ko? I trust God. Tanungin mo, nagtatice ka ba? Hindi. O hindi ka nagtatrust. Pastor, I trust God. Talagang buong buhay ko, pinagkatiwala. Nagbibigay ka ba? Hindi. Kala ko ba you trust God? Sometimes, we think that we can't give kasi we cannot trust God. Hindi ka nagtitiwala sa proseso. So, reap. I mean, God is... Meron pa ba dyan? Buhay pa sila? Buhay pa kayo? Sino sa inyo, kaway-kaway sa lahat ng duguan na dyan? Amen? Do you tithe? No. You don't trust. Do you give? No, you don't trust. I cannot preach this kung hindi ko ginagawa. Because I trust God. Kahit walang-wala, yung para sa Kanya, hindi ko pwede galawin. Kanya yun eh. So, do you trust God? Yes. Do you give? No. Your giving authenticates your trusting. Yung pagbibigay, pinapatunayan nito, talaga bang nagtitiwala ka? Kasi if you can trust God with your money, you can trust God with everything. Trust the Lord with all your heart. Pastor, hatakin na yung kotse ko. Do you still trust God kahit hatakin na yung kotse mo? Nawalan ako ng trabaho. Do you trust God kahit nawalan ka ng trabaho? Hindi ko ma-open yung negosyo, wala akong pampuhunan. Do you trust God kahit wala pang pampuhunan? Trust the Lord with all your heart. Pastor, 2020, intindi, I understand. Bayaan mo, Pastor. Bayaan mo. Pangako ko to. Promise talaga, Pastor, ha? Pagpasok ng 2021, itaga mo sa bato, sa simento, sa kisame. Talaga, magiging faithful na talaga ako sa Panginoon. Kasi pinapalipas ko lang itong 2020, may COVID pa kasi. Well, FYI, public service announcement. Ilang araw na lang po, 2021 na. At mukhang si COVID, wala pang planong umalis. Overstaying na.
So sa January 2021, January 1, 2021, next Friday, if I'm not mistaken, o next Friday. Okay? Andyan pa rin si COVID. Hindi yan aalis. Pero salamat na lang din, sa 2021, nandyan pa rin si God. Hindi rin siya aalis. So hindi mo na kailangan mag-antay ng 2021 para magsimulang magtiwala. Ngayon pa lang, magtiwala ka na, pastor, tsaka na pag may bakuna. Yan nga ang problema. Minsan mas may tiwala pa tayo sa bakuna kaysa sa Diyos. Now, I'm not saying huwag tayo magpabakuna, huwag nating asahan yung bakuna, lahat tayo mag-antay. Pag may bakuna na proven na tama, magpabakuna tayo. This is for our protection as well. Right? Pero tsaka na, pastor, kasi grabe talaga itong 2020. Alam niyo, dami ko nga nakikita, talagang pinagmumura na yung 2020. Grabe yung, kawawa si 2020 talaga. Pinagmumura, ginawa ng memes, kung ano. Grabe, umalis ka lang, 2020. Hindi pa tapos si 2020, pinapalayas na. But as a church, as a family, let me just talk to you. Heart to heart, eye to eye, face to face. Stop cursing 2020 and start trusting God. Leave that in the chat para severe, para heavy. Caps lock. Stop cursing 2020 and start trusting the Lord right now. You ask God to lead you. Nilid ka ng Panginoon. Sabi mo sa Lord, Lord, lead me to the cross. Lord, I want you to be on my side. I want you to be my shepherd. Lead me. Nung nilid ka ng Lord, Lord, ayoko dyan. Pwede ba dito na lang tayo dumaan? Doesn't work that way. You ask God to lead you and is now leading you through it. Kasama mo naman siya eh. Now, He's now leading you through it. So kapag nililid ka ng Lord, huwag mo siyang questionin. God's economy is so much better than our economy. Trust Him. Kahit hindi dumating yung bonus, trust Him. Amen. Kahit nagastos mo na yung pambonus, trust Him. Ninakaw yung bonus, trust Him. Kahit nawala ng negosyo, trust Him. Trust the source. Kahit 5 years ka na sa company, hindi pa rin napopromote, trust Him. Huwag mo na lang asahan yung promotion ni boss, ang asahan mo yung promotion ng Lord. Lagi ko ito sinasabi, may mga tao, kung ano-ano pinagtatadyakan, pinaghihila, ano-anong kwento, ang ginawa, naging storyteller na, ma-promote lang, sisiraan ng ka-opisina. Naging biktima na ba kayo niyan? Yes, pastor. Kayo din, gumawa na ng story ang ganyan? Yes, pastor. Oh, pare-pareho lang. Kasi gusto natin ma-promote, di baling may maapakan, di baling may matadyakan, ma-promote lamang. Lagi ko din sinasabi to. Kapag ikaw nagpo-promote sa sarili mo, ikaw magsusustain sa sarili mo, mahirap yan. Pero kung si God ang magpo-promote sa'yo, si God din ang magsusustain sa'yo, asahan mo, hindi yung promotion, yung favor ng Diyos. Kasi yung favor, kahit nasaan ka, ang favor na sa'yo. Let me prove that to you. Ang sabi ng Psalm 75 verse 6, this I know, the favor that brings promotion, say favor. Say favor with an F, favor. Amen. The favor that brings promotion and power doesn't come from anywhere on earth. Kasama yung company mo dyan. For no one exalts a person but God, the true judge of all. He alone determines where favor rests. God alone determines where favor rests. Ang favor wala sa kumpanya, ang favor wala sa posisyon, ang favor nasa iyo. It's not where you are, it's who you are and whose you are. Favor rests when God commands it. So let's ask God, wag lang promotion, Lord, favor. Para kahit saan akong kumpanya, kahit saan ako naroon, nandun ang favor ng ating Panginoon. Hallelujah. Favor. Favor. Alam nyo, natutuwa ako sa church natin, we are favored. Natutuwa ako sa mga volunteers ng church, we are favored. Natutuwa ako sa global fam ng Gia Kamanaba, we are favored. Hallelujah. Kayo lang yung favored na hindi masaya. Pero lahat ng mga favored na kilala ko masaya. We are favored. At salamat kasi tinanim tayo ng Lord sa favored ground. Kasi kapag nagtatanim ka, dapat yung tinataniman mo, favored, matabang lupa. Pasanin nyo ang buto, lagay mo sa kamay mo, after 3 years, hindi yan magiging puno. Hindi tutubo sa kamay yan. Saan, pastor? Sa bulsa, try natin. Lagay mo sa bulsa yung buto. After 2 years, hindi tutubo yan. Lagay mo sa cabinet, hindi tutubo. Saan tumutubo ang seed? Sa ground. Itanim siya sa matabang lupa. And I pray na ang Gia Kamanaba ay naging matabang lupa sa atin. Na nagiging source of our bread, source of our food. And especially this season. Amen? Trust God.
Pagkatiwalaan mo ang ating Panginoon. Ayun sabi ko nga sa leadership team meeting namin, like yung sinasabi, sa 2021, I'm believing na dadalhin tayo ng Panginoon to a greater things. Ako naniniwala sa 2021, God will expose Gia Kamanaba in community. We will double time in community service. Left and right. Gagamitin tayo ng Panginoon para tulungan ang mga widow, ang mga special child, para tulungan ang mga nangangailangan, mga naaapi, mga abuse. Sisikapin natin sa tulong ng Panginoon na magbigay ng tulong. So because I believe that the church is called by God to be the light of this world. Now I understand the times that we are in, talaga mahirap naman. I understand that. It's not compulsory for us to give, ang sabi ni Pablo. Not reluctantly, but out of the generosity of your heart. Ang motivation, love. Give it to God. Ang sabi ng Bible, as I close, Luke chapter 6, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Habang binabanggit ko to, pwede nyo na i-claim. It will be poured out on your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Give, and it will be given to you. For with the measure you use, ang panukat na ginamit mo, yun din ang panukat na gagamitin sa'yo. Kaya ginagamit ito ng iba, sabi nila, yan ang Bible verse para sa karma, pastor. Give, and it will be given to you. Karma yan, pastor, oh. With the measure that you use, it will be measured to you. Well, I don't think it is karma. Okay? Kasi ang karma, pag nagtanim ka ng isang butil na bigas, ang babalik isang butil na bigas. Pero sa ekonomiya ng Diyos, pag nagtanim ka ng isang butil na bigas, ang babalik isang truck na bigas. Kasi sabi rito, given it will given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, it will be poured on your lap. Aapaw. It will overflow. Sa God's economy, yung isang butil ng bigas, nagiging isang truck ng bigas. Kaya nga sabi ko, God's economy is so much better. Magtanim ka ng luha, aanihin mo joy. Karma ba yun? When you sow in tears, you will reap in joy. When you weep for a night, joy comes in the morning. Hindi karma yun. It's God's economy. That when you plant something, you trust the process, and you expect harvest. You expect increase in your life. Kaya nga minsan, alam nyo, bilang pastor, mahirap din maging pastor, lalo pagka maraming followers na rin yung page na to. Talagang hindi tayo maintindihan ng lahat. Lalo sasabihin nila, yung church na yan, pera-pera lang yan. Yung pastor na yan, pa-preach-preach lang yan. Kinukuha niya naman lahat ng mga tithes. Hindi ko nga hinahawakan tithes natin eh. Pero na-accuse ka ng ganun because may mga maling connotation, hindi mo rin sila masisisi eh. Pastor, dapat hindi tayo pera-pera because the money is the root of all evil. No. You don't read the Bible right. The love of money, not the money. The love of money is the root of all evil. Ang money, magandang servant yan, terrible master. Kapag yung money, minaster mo, expert ka, pati yung mga maliliit na sulat ng kabisado mo, Republika ng Pilipinas, delikado ka dyan, greed eh. Pero ang pera binigay ng Panginoon sa atin na sa tool. Use money and love people. Not the other way around. Okay? Use money, love people. Hindi sinabing use people, love money. God is asking all of us, if God has blessed you with these resources, then do it for the glory of God. You are blessed to be a blessing. Amen? Now, as a church, can you trust God with your finances? Alam nyo, ang Gia Kamanaba, mga kapatid, nitong week, nag-i-start na ho tayo, mga kapatid, nung sabi ko, wag na natin antayin eh. Start na natin magtiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon na isusupply ng Lord ang lahat ng pangangailangan. Kaya kahit sa totoo lang, wala tayong budget for this, talaga sinisikap natin na makatulong sa ating community, makapagbigay ng konting ligaya at saya sa mga kapatiran at even sa mga hindi nating kapatiran. Amen? Na naaabot ng ministry na ito. Hindi pa lahat naabot natin this week. Pero sinisikap nating maibigay, mai-extend lahat ng tulong, nakapagbigay tayo ng konting regalo sa mga senior citizen at nakapagbigay tayo ng konting regalo para sa mga children this week. At tuloy-tuloy pa yan. Malay nyo sa susunod bahay na binibigay natin. Amen? Because we have to use the money. Let it flow.
This is a tool to bless others. Hindi pera nakakapagpala. Yung generosity of our heart that will bless them. Use it for the glory of God. At natutuwa ako mga kapatid na, first of all, makita uli ang ngiti sa ating mga kapatiran, makapagbigay man lang tayo ng konting saya sa kanila during this pandemic season. And I want to show you this, bago tayo mag-pray, I want to show you this video just to give you a glimpse. Because alam niyo naman natin, ang photo and video cannot give justice to what really transpires that day. But here's a konting glimpse mga kapatid ng ginawa nating I Am Richie para po sa ating mga kapatiran at mga kapatid natin na naabot ng ministry na ito. Panoorin po ninyo ito. Hi, GSMND family! Nandito kami ngayon sa Doña Rita, Caloocan City para magbigay ng munting regalo para sa ating mga GSMND family. Samahan nyo kami! Konting regalo po sa inyo ang DSMND. Alam po namin ng mga seniors talaga ay maaaring hindi nakakalabas talaga. Pero ngayon, dahil po sa konting regalo, ma-celebrate po natin. Merry Christmas! From GSMND! Thank you, CMNV. Merry Christmas! Thank you, GM Pambalina. Christmas! Hello, Gia Kamanaba. Maraming salamat, Gia Family CMNB, sa mga gift nyo. Merry Christmas and a Happy New Year. Praise Jesus. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos. Alam kong konting-konti pa lang yan sa napakarami pang bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Nung lumipad ang ating team, hindi pala, nag-sidecar yung ating team para ihatid ang mga regalong ito mga kapatid. Sabi ko, this is going to be a start, a domino effect of what God is going to do to our community. I'm praying and believing that ang buong Kamanaba area masaturate natin, na matulungan natin in every way possible so that God can bless our church in every way possible. Let me just tell you this. I am a product of somebody else's generosity. Kung hindi naging generous ang mga taong nauna sa akin, hindi naging generous si Kuya Butchoy sa pagbibigay ng oras niya para turuan ako nun mag-gitara, hindi ako matututo mag-gitara. Hindi ko makikita kung anong pagtawag ko as a musician at that time. Hindi ko malalaman na may gift pala ako sa pag-speak kung hindi ako nag-start mag-serve. Ibig sabihin, I am a product of somebody else's generosity, somebody else's prayer. Pinag-pray ako noon. We are all a product of somebody else's dream and prayers. And because of their generosity na i-share yung kanilang talent, resources, and time sa atin, we are here today. Somebody sowed, may nagtanim. At yung mga nagtanim na yun, hindi ko na nakilala yung iba. Nauna na yung iba. Pero yung ginawa nila nagpapatuloy hanggang ngayon. And I don't want that to stop in this generation. Kapag tayo ay nagbi-bless sa ministry, kapag tayo nagsusupport sa ministry, we are not just blessing this generation, but even the generations to come. Investment yan. At kapag tayo ay nagtatanim sa kingdom ni Lord, nagtatanim sa ministry ng ating Panginoon, hindi man tayo lahat makahawak ng mic na to, hindi man tayo lahat makatungtong sa stage na ito, hindi man tayo lahat makapasok sa church na ito, pero lahat tayo ay part din ito. Hindi man tayo member, pero tayo ay partner ng ginagawa ng Panginoon through this ministry. Lagi ko sinasabi kay Jenny, pagdating sa ibang tao, huwag tayong manghinayang. You can never go wrong when you bless other people. You can never be over generous pagdating sa ministry ng ating Panginoon. If you take care God's kingdom, the King Himself will take care of you. Always trust God, even with your finances. Kasi hindi ho natin alam kung sino-sinong tao ang pwedeng mapagpala sa pamamagitan ng generosity nating lahat. Minsan hindi natin kilala, hindi natin alam kung sino-sino ang mga taong nasa other side of this screen. Hindi lahat ng nanonood nagko-comment. Some of them are probably weeping, some of them are probably crying, some of them are probably very sick para mag-type sa chat. And yet, God is using this ministry, this camera, this voice, this microphone to reach to them. And without the generosity of the people who have invested in this ministry, hindi natin mabibili ang lahat ng bagay na ito. And thank God for those people na naging generous na hindi nila pinanghinayangan na mag-support sa ministry. That's why we are able to impact the generation and the generations to come. Nung nasa SM North ako,
may nag-approach sa akin, sabi niya, Pastor, lagi ako nanonood ng services ninyo. Seaman ako, nawalan ako ng trabaho nung March. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, na-quarantine ako for 2 weeks. And nung na-quarantine ako, na-discover ko yung ministry ninyo. I always watch your service. Ang sabi niya sa akin. And for the past 8 months, wala akong work. Pero salamat that I still have hope. Because whenever I attend the service online, it gives me hope. Hindi ko nga kilala itong taong ito eh. But your generosity, our generosity, have impacted his life. Dahil sa generosity natin, nagagawa natin yung mission natin na punuin ng langit. That we keep on fighting for our family because we know that our generosity can go a long way. Malayo ang mararating nito. Mamamatay na tayo, yung effect ng generosity natin nandun pa rin, nagpapatuloy. Because the gates of hell will never prevail against the church. The church, our God, will always win. So I would like to ask you, I'm not saying give to this church. Kung may mga church na nagpapakain sa inyo, do it. Pero magtanim kayo sa matabang lupa. A good soil. And I believe, mga kapatid, trust nyo lang, pagkatiwalaan nyo lang yung proseso. Magtiwala kayo sa proseso that when you sow, you will reap. Pinangako din naman ng Panginoon sa atin yan eh. Sabi ng Proverbs, kapag pinagpapala mo ang iba, ikaw din naman ay pagpapalain. Kapag tinutulungan mo ang iba, ikaw din naman ay tutulungan. Kapag nire-refresh mo ang iba, ikaw din naman ay ire-refresh. As I always say, feed those who feed you. Support those who support you. Pray for those who pray for you. This Christmas is a great opportunity for us to replicate what Christ has done for us thousands of years ago. So Lord, nagbigay ka, binigay mo ang iyong bugtong na anak, nagbigay ka ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kapatawaran. Hayaan mong kami naman ngayon ay matutong magbigay, mag-appreciate ng mga taong tumulong sa amin, nag-invest sa amin. Hayaan mo kami naman na maging generous sa simbahan para ang simbahan ay magpatuloy. Hayaan mo kami naman ay maging faithful sa aming tithes and offering para mabuksan ang kalangitan para sa amin. At mas marami pa kaming maibigay. Panginoon, maraming pong salamat sa napagandang opportunity na ito para ma-remind kami kung gaano ka-powerful sa aming mga buhay. Lord, marami pong salamat that as we now proceed to receive our tithes and offering, our pledges, our donations, Lord, ang aking dalangin, O Diyos, patuloy na hipuin niyo po ang aming puso. As you keep on reminding this church over and over again, it's never the amount, but it's all about our heart. Lord, allow us to pray and then obey. Manalangin kami sa iyo. At hayaan mangusap ka, Panginoon, kung ano po ang nilalagay mo sa aming puso. Ibigay namin ng tama para sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na huwag kami mag-hesitate to do it kung inutos mo ito sa amin.